po sa ating lahat at sa lahat ng mga kaisa na naka-join ngayon sa ating online. Ang ating Panginoon ay mabuti, amen? God is good, period. Bakit period? Kung iisipin po natin, ang Panginoon, hindi lang niya pinapasikat ang araw para sa mga matutuwid, kundi para sa lahat ng tao. Mayaman, mahirap, may sakit o walang sakit, bata, matatanda, kahit ano pa man. Ang Diyos natin ay hindi nakakalimot na bigyan tayo ng hangin. Amen? Kabutihan ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi nakakalimot na ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal sa anumang mga kapamaraanan. Amen? Nasa panahon na tila baga wala na tayong pag-asa, pero ang Diyos ay gumagawa ng paraan para tayo ay kanyang abutin at tayo ay muling makapiling niya sa kanyang mga bisig, yakapin. Amen? Kaya pwede ba sabihin natin muli na ang Diyos ay mabuti, period? Amen. All the time, our God is good. Hayaan niyo pong magbasa ako ng mga salita sa kanyang sa Biblia. Sabi po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking sarong pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihan, pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman. Sa bahay ni Yahweh, mananahan, purihin po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Narapat-dapat ka, Panginoon. Hallelujah! Sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Awan siyang sandigan ko, mooban siyang kublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo hiwalang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, ikaw ang siyang kublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya
kalayaan ang lakip, buhay ng inialay, hatid pangakong buhay. Ang mga hirap sa dugong makapangyarihan, ilay ng aming puso, mundo'y iyong binago. Tapos na ang laban, tiyak ang hangganan. Diyos, ika'y kahanga-hanga, dakilang iyong biyaya. Salamat sa buhay, salamat sa kulay, o tunay na ganap niyang pag-ibig, kalayaan ang lakip, buhay ng inialay, hatid pangakong buhay. Ang mga hinirang sa dugong makapangyarihan, taglay ng aming puso, mundo'y iyong binago. Tapos na ang laban, tiyak ang hangganan. Tapos na ang laban, tiyak ang hangganan. Diyos, ika'y kahanga-hanga, dakilang iyong biyaya. Salamat sa buhay, salamat sa kulay, o tunay na tagumpay. Purihin ka, Diyos, magpakailanman kami ay aamin sa'yo. Diyos kataas-taasan, hindi matitinag, dumating man ang hamon, kami magagalak. Pusong umaawit, puso'y nagpupuri, ikaw ay mabuti, hari ng mga hari. Diyos kataas-taasan, hindi matitinag, dumating man ang hamon, kami magagalak. Pusong umaawit, puso'y nagpupuri, ikaw ay mabuti, hari ng mga hari. Diyos kataas-taasan, hindi matitinag, dumating man ang hamon, kami magagalak. Pusong umaawit, puso'y nagpupuri, ikaw ay mabuti, hari ng mga hari. Diyos, ika'y kahanga-hanga, dakilang iyong biyaya. Salamat sa buhay, salamat sa kulay, o tunay na tagumpay. Diyos, ika'y kahanga-hanga, dakilang iyong biyaya. Salamat sa buhay, salamat sa kulay, o tunay na Hallelujah! Tunay nga na ang katagumpayan ay buhat sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Hallelujah! Patuloy tayong umawit sa Panginoon at magpuri. Mapurihin ka, Diyos.
Tunay nga na ang kabutihan mo, Panginoon, ay hindi nagbabago. Mula noon, ngayon at bukas, ito'y hindi magmamaliw. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga pinakamamahal na anak ng Diyos na ating pong ituon ang ating atensyon sa Panginoon at sama-sama po tayo magpuri sa Kanyang kabanal-banalang pangalan. Ako dahil sa iyong biyaya, lumalakas, lumalago sa bawat oras. Salubungin man ang bagyo, Jesus, ikaw ang kalungan ko. Liwanag mo ay gabay sa dilim. Inaakay sa tuwing nanghihina, binubuhat sa tuwing nadarapa. Pag-ibig mo sa akin ay wagas, lagi kang mabuti, noon, ngayon at bukas. Pangako mo palagi, ako'y pinapalakas. Puso'y puno ng pag-asa, sa bukas ko ay naroon ka. Jesus, sa'yo'y di na mangangamba. Ako ay ako dahil sa iyong biyaya, lumalakas, lumalago sa bawat oras. Salubungin man ang bagyo, Jesus, ikaw ang kalungan ko. Liwanag mo ay gabay sa dilim. Inaakay sa tuwing nanghihina, binubuhat sa tuwing nadarapa. Pag-ibig mo sa akin ay wagas, lagi kang mabuti, noon, ngayon at bukas. Pangako mo palagi, ako'y pinapalakas. Puso'y puno ng pag-asa, sa bukas ko ay naroon ka. Jesus, sa'yo'y
sa Panginoon. Noon, ngayon, at bukas, ang katapatan mo ay hindi magbabago. Noon, ngayon, at bukas, ang iyong mga pangako ay patuloy na mananatili at buhay na buhay sa aming mga nananampalataya at nagtitiwala sa iyo. Noon, ngayon, at bukas, ang iyong habag at biyaya ay hindi titigil. Noon, ngayon, at bukas, ang iyong mga kamay ay lagi kaming aabutin. Noon, ngayon, at bukas, na kapag kami nagkakaroon ng sakit, kami yung pagagalingin. Mananatili kang mabuti, mananatili kang tapat, mananatili kang dakila, mananatili ka naming Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Walang iba, walang iba, walang iba. Kaya sa mga oras na to, Panginoon, minsan pa, muli mo kaming katagpuin kasama ng iyong banal na Espiritu. Amin pong binubuksan ang aming mga puso. At malayang-malaya po kayong kumilos. Kaya naman, Panginoon, ang aming pagtaas ng kamay ay tanda ng aming pag-surrender. Ikaw na po ang bahala. Sa iyo na po, Panginoon. Sinusuko na namin sa iyo lahat. Lord, sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Sa ating pong tithes and offering. Paano kung pagkatiwalaan tayo ng Diyos ng unang milyon? Yan. Isipin po natin. Yan. Paano kung biglang ipagkatiwala sa atin ng Diyos ang iyong unang milyon? Yan. O kaya sa'yo. Milyon sa pera, milyon sa oportunidad, milyon sa resources. Handa na po ba tayo? Handa ka na ba? Yan. Ang tanong dito ay hindi lang ano ang gagawin ko sa milyon, kundi mapagkakatiwalaan ka ba ng Diyos? Maraming tao ang nangangarap ng malaking pagpapala. Amen? Lahat po tayo nangangarap tayo ng malaking pagpapala. Pero iilan lamang ang tunay na handa itong pangalagaan ayon sa kalooban ng Diyos. Sa tuwing tayo ay nagbibigay ng ating pong tithes and offering, hindi lang natin tinutupad yung utos ng Panginoon, kundi ipinapakita po natin kung paano natin pinapahalaga ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga po sa Lucas 6 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Hindi hinahanap po ng Diyos yung laki ng halaga na inilalagay po natin doon sa sobre, kundi ang hinahanap po ng Diyos is yung katapatan po ng ating pong puso. Kapag po tayo'y tapat sa kaunti, unang sweldo po natin, maliit na negosyo, allowance man po natin, ng mga estudyante po natin, doon niya sinusukat kung kaya niyang ipagkatiwala sa atin ang mas malaki. Ang ating ikapo ay declaration po ng ating pananampalataya sa Kanya, na ang ating pinanggalingan, anuman po yung meron tayo, tagumpay man po, o maging po yung kinabukasan, ay hawak po ng ating pong Panginoon. Yan. Kaya bago tayo humiling ng milyon, tanungin natin ang sarili po natin. Ano ang ginagawa ko sa 10? Sa 100 piso? O sa 1,000? Yan. Kung ngayon pa lang ay hirap na tayong magbigay, paano pa kung dumating ang sobra-sobrang biyaya sa atin? Amen? Kaya gusto ko pong bigyan kayo ng hamon ngayong umagang ito, na yung ating pong tithing and yung offering po natin sa Panginoon, ang pagbibigay, ito po ay isang disiplina sa bawat isa po sa atin. Para po siyang exercise ng ating pong pananampalataya. Yan. Bago po dumating ang malaking pagpapala, o bago po tayo mag-desire ng malaking pagpapala, hinuhubog po muna tayo ng Panginoon, yung puso po ng yung ating po mga puso, para huwag po tayo mapasa ilalim sa anumang po kayamanan na darating sa atin, kundi manatili tayong nakasentro sa ating po Panginoon. Amen? Kaya sa pagbibigay po natin ngayon, anuman pong halaga ang meron po tayo ngayon, ito ay hindi lang simpleng aksyon. Ito ay pagsasanay, paghahanda para sa mas malaki at pagpapakita kay Lord na, Panginoon, pwede mong ipagkatiwala sa akin ang mas malaki dahil kahit ngayon pa lang, inuuna na kita. Yun po yung maging ano po natin na, Lord, inuuna kita. Yan. Kaya alam ko po, o desire ng puso ko na pwede mo akong pagkatiwalaan kahit sa malaking halaga.
Yan. Kaya ating pong ipagkatiwala sa Panginoon anuman po yung ating pong tithes and offering ngayong pong umagang ito. At magtiwala tayo sa Panginoon na anuman po yung ating pong ibibigay sa Kanya, ito po ay ina-acknowledge ng Panginoon. At in His due time, we will reap it or He will bless us. Amen? Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nahanda pong magbigay, anuman po ang meron kami, Panginoon. Dahil hindi lang po ito ay isang utos mo, kundi ito po ay patuloy na pagtuturo sa amin, Panginoon, ng disiplina, ng tithes, and ng tamang pagbibigay ng ikabuat handog para sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin na ang bawat binibigay po namin, Panginoon, ito po ay makakatulong para po sa ikalalago ng inyong pong iglesia, Panginoon. Katulad nga po ng sinabi mo sa iyong mga salita, kung kami mapagkakatiwalaan mo sa maliit na bagay, alam po namin na mapagkakatiwalaan mo kami, Panginoon, kahit sa malaking bagay, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Bless mo po ang bawat isa sa amin. At ikaw lamang po ang siyang madakil at maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 5. Nais kong malaman ninyo, gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat na hindi pa nakakakita sa akin ng personal. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan niya, nahahayag ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ni numan sa pamamagitan ng mga mapang-akit na pananalita. Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu at ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Maaari na po tayong makaupo. Okay, magandang umaga po sa ating pong lahat. Good morning po. Morning. Kung kayo po ay naranasan yung manirahan sa mga probinsya, no? Maikukumpara nyo ang probinsya sa syudad. Kamakailan lang po ay pinalad po tayo makarating sa lugar po ng Butuan, sa lugar po ng Agusan del Norte, del Sur, at nakarating po tayo sa Surigao. Binaybay po namin ang karsada, ang mga lugar. Ibang-iba po talaga ang kalikasan ng mga probinsya kaysa po dito sa ating lugar, sa syudad, no? Yun ay lugar ng katahimikan, lugar na kung saan ma-appreciate mo talaga yun pong mga ginawa ng Diyos sa amin, doon po sa kanya-kanya po nilang mga lugar. Hanggang sa unti-unti, habang tumatagal po ang panahon, yung dati pong mga lugar ng mga kalakihan po ng lupa, unti-unti po siyang nagiging building, no? Nawawala na po unti-unti yung mga kalikasan. Bakit ko po ito nabanggit? Kasi meron po tayong kultura sa probinsya na sana kahit na medyo umunlad ang isang lugar, sana naroon pa rin. Ito po yung tinatawag po nating malasakitan, no? O pagmamalasakit po sa isa't isa. Kasi nasaksihan ko po yung lipat bahay, no? Yung kubo siya, pagkatapos magbabayanihan, kung gustong ilipat sa isang lugar, papasanin lang yung bahay sa pamamagitan ng kawayan, no? Magkakatuwang ang magkakapitbahay, pagkatapos ililipat sa isang lugar yung isang bahay. Bayanihan ang tawag nila doon. Na-witness ko din po yung palitan ng mga ulam, no? Kapitbahay, may ulam ako dito. Meron silang tinatawag na sharing. Nasaksihan ko din yung lugar, lalo dito sa lugar namin sa Batangas. Nakasanayan po nila na lagi pong may nakasalang na takore na merong kape, no? Ang kape ay kapeng bigas pa, no? Lagi po siyang puno at lagi po siyang nakasalang sa mainit na tubig. At yun po ay templado na. Meron na siyang sapat na tamis at saktong-sakto lang inumin. Lahat ng dadaan na mga magsasaka ka man, ikaw man ay mangunguha o magkakampay, yan tawag nila pangangampay, ng mga
dahon o mga damo para ipakain sa kanilang mga baka o kaya kalabaw, malaya kang pumasok sa bawat bahay para makikape, no? At tatawagin ka pa, kumpare, saan ka ikaw pupunta? Pupunta ako sa Ilaya. Ang iba naman ay sa ibaba. Tara ka muna at magkape-kape muna tayo, Ayan, ganyan kasi sa lugar ng probinsya, no? Hanggang sa yung lugar na yon, pagbalik ng matagal na panahon, iba na siya. Parang subdivision na yung dating. At lahat ng bahay parang nasarahan na sa isa't isa. Nawala yung kultura ng malasakitan. Nawala yung kultura na pag bumaba ka, nagkwekwentuhan yung magkakapitbahay. No? Sana po ito yung isang ugali na dapat hindi po mawawala sa atin, lalo po tayong mga mananampalataya. Yung pong salitang malasakit. Kaya ang paksa po natin ngayon ay may paksa po tayong ang malasakit ng iglesia. At ito nga po ay binasa kanina sa Kolosas Kapitulo 2, talatang 1. At talatang 1 hanggang 5. Ano ba itong malasakit? Ang malasakit ay tumutukoy sa pagmamalasakit, sa pag-aalala, o pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan o nasa kaguluhan. Hindi natin pwedeng sabihin na wala kang kailangan. Maaring ngayon, oo. Pero darating po ang panahon, ikaw na hiningan ng tulong sa isang nangangailangan, darating po ang panahon, ikaw naman ang mangangailangan. Kaya nga sabi nga nila, sa isang lugar na ikaw ay walang malasakit, masungit, wala kang pakikipagkapwa, kaawa-awa ka pagdating ng panahong ikaw na ang nangangailangan. Sinasamantala ka na ng ibang tao, ng masamang tao, humihingi ka ng saklolo, walang tumulong sa'yo. Kasi hindi ka nagkaroon ng puso para magmalasakit sa iba. Ang malasakit po ay nagpapakita din ng empatiya o pagtulong sa iba ng walang hinihintay na kapalit. Yan po ang tamang ugali ng mga anak ng Panginoon. Ang kanyang puso ay tumulong, ang kanyang puso ay magmalasakit, ang kanyang damdamin ay mag-alala, magkaroon ng tinatawag na pagkahabag doon sa mga nangangailangan. Sa aklat po ng Galatia, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 2, basahin po natin, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, kagayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Wala po sa ating iisa lang ang may pasanin, iisa lang ang may dalahin, iisa lang ang may suliranin. Lahat tayo may kanya-kanyang suliranin, pagsubok man sa buhay o mga alalahanin. Kahit po ang mga batang katulad po ng aking mga apo, mga batang paslit na parang napaka-inosente sa lahat ng bagay, meron din silang alalahanin sa personal nilang buhay. Minsan sila po ay naiirita pag sila'y nagugutom, pagka humihingi ng kanilang dede, milk nila, o kaya pagkain, o kaya hindi sila basta mapagkatulog, meron din silang kanya-kanyang iritasyon. Paslit pa lang yan, inosente at walang kaisipan at kamuwangan sa maraming bagay. Ano pa kaya ang katulad po natin? At dahil tayo po may kanya-kanya pong suliranin sa buhay, natural lang at tama lang ang turo ng Biblia sa atin. Tayo po ay magmalasakitan sa isa't isa. Amen? Kaya ang mensahe po sa atin ay ito. Una, inaalam po ng iglesia ang kalagayan ng bawat isa. Kung alam niyo lamang kung ano ang kaparaanan ng paghahanda na ginagawa ng inyo pong tatay pastor, na ginagawa po ng aking pong pamilya, na ginagawa po ng Yada Praise and Worship Team, para lamang tingnan ang kalagayan ng bawat isa pagdating po sa kalagayang espiritual.
Tinitingnan po ng pastor, tinitingnan po ng lahat ng mga spiritual leaders dito po sa iglesia, paano nga ba natin mailalapit ang bawat isa at mapapalago ang bawat isa sa Panginoon? Paano natin sila mapapalago? Sa kategorya po ng paglago sa pananalangin, paglago sa pagsamba, paglago sa pagbibisa ng Biblia, paglago sa pagpapatotoo ng buhay Kristiyano, at paglago sa pakikiisa sa Ebanghelyo. Kung may mga kapatiran tayong medyo hirap at kailangan po nila ng mga tulong sa kanila pong ikabubuhay, ano ba naman na tayo po ay mag-isip? Maaari pong tayo ay magtanong-tanong o makipagtulungan upang sila'y matulungan hindi lamang sa katayuang espiritual, kundi maging sa kalagayan ng kanila pong ekonomiya. Di ba? Hindi naman lahat ng ating mga kasama dito sa ating pong grupo o dito po sa iglesia ay nakakaangat o maaring pare-pareho lang yung estado ng ating pamumuhay. Pero meron po talaga minsan nawawala ng hanap buhay, minsan po ay talagang sadyang nangangailangan. Ano pat sa malasakitan, ito po'y itinuturo po ng iglesia na doon sa kalagayan ng bawat isa sa pagdating sa espiritual, pagdating sa ekonomiya, lalo na yung kalagayan ng relasyon at pagpatotoo, iniingatan po natin ito. Tayo po ay nagtutulong-tulong, sinisikap po natin sa biyaya ng Diyos na kahit po yung ating buhay ay ating pong maingatan. No? Kaya tayo po ay sumasaway, tayo po ay nagtatama. Kapag tayo po ay nakakita ng mga kapatid sa Panginoon na hindi po gumagawa ng tama, o kaya lumilihis ang kanila pong kalagayan. At kung sila naman po ay nagkaroon ng sitwasyon na kailangan po nilang tulong sa ano't anumang kaparaanan, hindi po nagdadalawang isip ang may espiritu ng pagmamalasakit para tumulong sa kanya pong kapwa. Katunayan, sabi ng Kolosas Kapitulo 2, talatang 1, ito po ang sabi, nais kong malaman ninyo, gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng personal. No? Dapat ninyong malaman na gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo. Ang aking pagmamalasakit para sa inyo. Doon sa mga kapatiran sa taga-Laodicea. Sa atin naman, mga kapatiran dito po sa Jesus Christ, the heart of worship. No? Sa Roma Kapitulo 14, talatang 1, basahin po natin, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanyang tungkol sa kanyang. Sadyang meron pong mahina. Sadyang meron pang hindi abot ang kahalagahan po ng espiritual. Ang kahalagahan po ng paglilingkod, ang kahalagahan po ng pagmamahal, lalo na ang salitang pagmamalasakit. Sino po ang tutulong sa kanila? Sino po ang magmamalasakit? Sino po ang gagabay? Sabi po dito, ang mga may hina po ay tinatanggap po ng mga malalakas na sa Panginoon. Sa Roma Kapitulo 15, talatang 1, tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang iisipin. Hindi po itinuturo ng Biblia ang pagiging makasarili. Hindi po itinuturo ng Biblia ang pagiging madamot. Ang itinuturo pong maliwanag ng Biblia, pagmamalasakitan, pagmamahalan, pagtutulungan sa isa't isa. So, kumusta na ikaw? Kumusta na kayo? Kumusta na kaya tayo? Alam po ba ninyo na kapag okay kayo, okay ang iglesia? Diba? Pag ang inyong pamilya ay okay, masaya inyong pamilya, ang inyong pamilya, ating kanya-kanyang pamilya ay nagmamahal sa Diyos. No po? Tayo po ay talagang tumutupad ng ating mga tungkulin sa ating Panginoon. Pag nagsama-sama po tayo, okay kayo, okay tayo dito. Di po ba? Kasi nagkakaintindihan na po tayo pagdating po sa Espiritu. Katuwang po natin
at kabalikat po natin, dapat ang iglesia, dapat ang isa't isa. Kaya kapag po tayo po ay nakatapos po tayo ng pagsamba, pagkatapos uwi agad, wala na halos kwentuhan, wala na halos kumustahan, parang kanya-kanya na lang. Malungkot po yun. No? Natutuwa po tayo na kahit tapos na po yung ating pananambahan, parang ayaw pa nating mag-uwian. Parang gusto pa nating kwentuhin ang isa't isa. Pinararamdam po natin yung pananabik po natin sa isa't isa. At inaalam po natin bilang kapatid sa iglesia ang kalagayan ng bawat isa. Maaring sa maraming pagkakataon, kapos tayo pagdating sa tulong pinansyal. Kalimitan yan. Karaniwan yan. Pero ang salitang mga katagang pwedeng makapagpalakas ng kanilang loob. Katulad ng ipapanalangin kita, katulad ng kakayanin natin yan kasama ang Panginoon, katulad ng tulad ko din, dumanas ako sa ganyan pero kinaya ko dahil isinama ko ang Diyos sa buhay ko. Katulad ng patuloy ka lang magtiwala, kapatid. Ito po ay nakakapagpagaan ng ating pagmamalasakit sa Panginoon. Ang pangalawa po, mensahe ng Diyos sa atin, inaalam ng iglesia paano palalakasin ang isa't isa, ang kaalaman ng pagbubuklod sa pag-ibig, ang maranasan, ang ganap na pagkakaunawa sa hiwaga ng Diyos, at ang pagtuklas ng mga kapaki-pakinabang na kaugnayan kay Kristo. No, napakahalaga po ito. Napakahalaga po na malaman natin paano natin palalakasin ang isa't isa. Kaya po si Tatay Pastor nag-iisip palagi, no, tuwing darating po ang katulad po nitong gawain, ang lagi pong naisip, isang linggong pananalangin at pag-iisip, ano ba ang aking ituturo naman, Panginoon, pagdating ng nagkatipon-tipon uli kami. No? Ang ating pong praise team, ganun din. Ano po ang amin pong iinsayuhin para magpaawit, para ipaawit, para ang mga kapatiran ay matulungan naming lumago sa Panginoon. No? Lahat ng pwedeng isipin para sa paglagong espiritual, para sa mas malalim pang pagkaunawa, ay iniisip ng bawat isa na nasa lideratura ng iglesia para sa ikatatatag at ikalalago ng mga kapatiran sa Panginoon. Si Apostol Pablo sa panahon ng kanyang pagpapastor o sa panahon ng kanyang pagiging misyonero sa iglesyang itinatag niya sa Colosas, yun ang kanyang mentalidad. Yun ang kanyang puso. Paano niya ipararanas na maging ganap ang pagkaunawa nila sa mga hiwaga ng Diyos. Kasi ang banal na kasulatan ay napakalalim. Napakadaming turo. Mamamatay na tayo, tumatanda tayo, tatanda tayo, mamamatay na tayo, hindi pa matatapos ang aklat na ito. No, tayo po'y 3 taon na magsasama-sama, pero ang akin pong tinatalakay ay ilang aklat pa lang. Di nyo po ba napapansin? Tumatalakay tayo linggo-linggo ng iibang aklat, bawat aklat pa lang, pero lumilipas na po ang taon. Ano pat napakakapal ng banal na kasulatan, 66 na aklat, 39 sa Lubang Tipan, 27 sa Bagong Tipan. Ang ating pong aaralin, mga hiwaga ng Diyos na ating pong tutuklasin, at lahat po ng kapakinabangang mag-uugnay sa atin sa Diyos ay ating pong inaaral. Katulad po dito sa Colosas Kapitulo 2, talatang 2 hanggang 3, basahin po natin. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan niya, nakakayag ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Dito po sa iglesia, dito po sa ating pagtitipon-tipon, dito po natin tinutuklas ang lahat ng mga hiwaga at lahat ng mga programa, plano ng Diyos na makapagpapalakas
sa spiritual nating buhay. Sa Efeso Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 4, basahin po natin muli. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagkapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tingnan po ninyo, binibigyan ng diin ni Apostol Pablo sa mga iglesyang kanya pong itinatag noong mga panahon po niya. Ang pakikipag-ugnayan kay Kristo. Ang pagbubukas ng mas malalim pang kaalaman. No? Ang pagtataas ng espiritual na mga kaloob ng Diyos na sana po ay maintindihan ng bawat isa po sa atin. Ngayon, sa bawat lugar na kanya pong dinatnan, itinatag, hindi po maiwasan na meron pong mga maling katuruan. Meron pong mga guro na mapanlinlang. Hindi po papunta sa direksyong tama, kundi papunta sa direksyong malilihis ang iyong landasin. Kaya nga po, sa panahon ng pakikipag-ugnay kay Kristo, talino, kaalaman, at kagustuhan na maintindihan ano nga ba ang mensahe ng Diyos, upang mas maintindihan po natin kung ano ang kanyang mga magandang panukala sa atin. Kaya ano yung pangatlong mensahe? Paggabay ng iglesia, paano maiiwasan at mapapagtagumpayan ang mga panlilinlang. Yun po ang dahilan. Yun po ang dahilan kung bakit bawat araw itinuturo po sa ating individual, magbasa kayo ng Biblia araw-araw. Isuot ninyo ang kompletong baluti, kalasag ng pandigmang espiritual araw-araw. Kasi may mga mapanglinlang sa palipaligid na dapat nating pagtagumpayan. Mga panlilinlang sa panlabas na anyo, mga panlilinlang sa mapang-akit na salita, at kung paano tayo magtatagumpay sa maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Colosas Kapitulo 2, talatang 4 hanggang 5, sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamagitan ng mapang-akit na pananalita. Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu, at ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Kaya kita, anak, pinapag-aaral. Kaya ko ipinapaunawa sa iyong mahalagang edukasyon. Kasi hindi habang panahon kasama mo ako o kami. Kinakailangan mong tumayo at tumindig sa iyong sariling buhay. Yun ang dahilan, anak. Kaya kakta pinapag-aaral. Ngayon, sa mga anak na hindi po ito naintindihan, baliwala. Pero sa mga anak na naiintindihan ito at naunawaan, yun po ang nagkakaroon ng benepisyo o kapakinabangan sa kanyang kasalukuyang buhay. Di ba? Kaya ang ganda po ng kanyang sinabi dito. Sa 2 Korinto, Kapitulo 4, talata po 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Mapanglinlang po ang espiritual na kadiliman. Dinadaya ang ating isipan, dinadala tayo sa mga katuwiran at bulok na mga katuwiran para tayo po ay mailigaw doon sa mga bagay na kung ano ang tama. 2 Pedro, Kapitulo 5, talatang 6 hanggang 8, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit. Kayo no pa'y pagkakatiwala ang buhay mo.
doon ko na ipagkakatiwala sa tiyak na nag-aalala sa akin at nagmamalasakit sa akin. Talatang 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Mateo Kapitulo 7, talatang 15, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta, lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Kakalungkot isipin, kung dahil po sa kapabayaan natin, kung dahil po sa hindi natin pagsunod sa aral po ng Biblia, sa aral po ng simbahan o ng iglesia, nakakalungkot isipin. Isang araw, mababalitaan na lang natin, siya po ay nahulog na sa pagkakasala o patuloy na gumagawa ng mga bagay na hindi po nakalulugod sa Panginoon. Kaya anong sabi sa unang Juan, Kapitulo 4, 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. Sa halip, subukan ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Yan ang dahilan kung bakit ang iglesyang ito ay nagmamalasakit sa inyo. Yan ang dahilan kung bakit bakulit si Tatay Pastor. Laging nagpapaalala, linggo na, araw na ito ng Diyos. Baka naman pwedeng magsama-sama uli tayo. Ngayon, kung sa aking pagiging makulit, hindi ito nakakatulong, wala na po tayong magagawa doon. Kung sa pagsisikap ng yada worship na tayo po'y madala sa pagsamba, hindi natin isinasa puso, nakakalungkot mang isipin, pero yun po ang bahagi namin, pero bahagi po ng aming pagmamalasakit ang makipagtulungan. Ang bawat isa, lalo na sa espiritual. Tayo po'y tumayo lahat, at dahil po ang ating Diyos ang dahilan kung bakit tayo ay nagsasama-sama, kung bakit tayo ay nagkita-kita ngayong araw na ito, ay dahil po sa ating Panginoon. Amen po ba? Siya po ang dahilan, gusto natin siyang maging masaya, gusto nating maluwalhati ang kanyang pangalan, gusto nating maitaas siya, at gusto nating maibalik ang lahat ng papuri sa ating pong Panginoon. Tayo po ay muling aawit sa Kanya bago po tayo magwakas sa ating pong pananalangin at pagsamba sa Kanya. Sige po, tayo po ay magbigay ng sapat na oras, sapat na paglalagay ng ating isip dito sa ating puso, sumentro ang pagmamahal ng Diyos. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagmamalasakit. Salamat po sa mga kapatiran na nagmamalasakitan sa isa't isa at nagmamahalan. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Narito po kami muli. Nais po namin kayong sambahin. Nais po namin itaas ang iyong kabanal-banal na pangalan. Ako'y ako dahil sa iyong biyaya. Lumalakas, lumalago sa bawat oras, sa bawat oras, sa lubungin man ng bagyo. Jesus, ikaw ang kanlungan ko. Liwanag mo ang gabay sa dilim. Inaakay sa tuwing nanghihina. Inaakay sa tuwing nanghihina. Binubuhat sa tuwing nadarapa. Binubuhat sa tuwing nadarapa. Pag-ibig mo sa akin ay wagas. Lagi kang mabuti. Noon
Salamat po sa napakabuting Diyos. Napakabuti mo talaga, aming Panginoon. Sa bawat araw na sumisikat ang umaga, dumarating po ang pagsapit ng gabi. Sa bawat araw na kami po ay humihinga pa, merong dagdag na buhay araw-araw. Sa bawat araw na sinasamahan po ninyo kami at tunay na pinagmamalasakitan sa pang-araw-araw po naming kalagayan dito sa lupa. Salamat po dahil ang malasakit niyo po sa amin ay hindi lamang sa lupa kundi hanggang sa kabilang buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Salamat po at isa sa itinuturo niyo po sa amin ay ang magpalakasan sa isa't isa. Salamat po sa pagsisikap po ng inyong lingkod sa tulong at karunungang ibinibigay ninyo na makalikha ng mga aralin at mga katuruan mula sa iyong salita na pwede pong maiambag sa paglagong espiritual ng bawat kapatiran. Salamat po sa Yada Praise and Worship Team na nag-aambag ng mga awiting espiritual na magpapalago sa bawat isa. Tunay na pagkukulang na lamang ng bawat isa kung ito po ay kanilang iiwasan, hindi papansinin, tatalikuran at hindi pagmamalasakitan. Isang araw, mapagtatanto ng bawat isa ang kahalagahan ng bawat pagmamalasakit na ibinibigay ng bawat isa sa ikabubuti at ikalalago ng espiritual na buhay. Walang babagsak, walang manghihina, wala pong susuko sa isang iglesyang nagmamalasakitan sa isa't isa, nagtutulungan at nagpapaalalahanan sa kung anuman ang tama at direksyong dapat puntahan. Kaya naman, sama-sama kaming dumadalangin. Kung meron po kaming mga kapatiran na merong karamdaman ngayon, merong sakit, meron pong dinadala na mga suliranin sa kanila pong buhay, sa aming Diyos na kailanman ay hindi nagbabago, Diyos na nagpapagaling at ang kapangyarihan ay nasa iyong lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, idinudulog namin ang mga may sakit sa mga oras na ito. Idinudulog po namin ang mga kapatirang tila nawawalan na ng pag-asa, kayo ang pag-asa. Tila nanghihina, kayo po ang kalakasan. Tila hindi alam paano magpapasya, kayo po ang katalinuhan at kayo po ang direksyon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang pagiging matalino laban sa mga mapanlinlang na mga katuruan sa sanlibutang ito, laban sa mga mapang-akit ng sanlibutang tila sa tingin ay mabuti pero sa dulo ay ikakapahamak po namin. Espiritong mapagsuri, espiritong may katalinuhan, espiritong merong kamalayan na umalam ng tama at mali, manatili po kayo sa aming puso, Panginoon, at tulungan niyo po kami na magtagumpay sa bawat araw. Baluti, kumpletong baluti ng espiritual na pandigma. Lagi po niyong tulungan kami na imaisuot ito upang kami po ay makapagtagumpay sa bawat araw. At sa Diyos na napakamapagmahal, napakamapagmalasakit sa amin, na umibig sa amin ng gayon na lamang na hindi niya ipinagkait ang iyong anak na si Jesucristong kinilala naming Panginoon at sariling tagapagligtas, sa banal na espiritong tatak at katibayan ng aming kaligtasan, ang siya nawang maghari sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Lahat na